So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, talaga nga namang luging-lugi na ang mga DDS dito nga po kay Atty. Claire Castro. Kung kaya't, etong si Malutik-Tik, abay tumirada dito nga po kay Atty. Claire Castro at sinabihan na ang papel daw po ni Atty. Claire Castro, kaya na-appoint bilang undersecretary ng PCO ay para daw po sirain ang mga Duterte. Ay! Kayo, ano yung papel ninyo para sirain si PBBM? Hindi kasi, mga minamahal, ganito yun Dati, atake-atake sila kay PBBM. Diba? Atake. Kada minuto, may fake news. Diba? Kada araw, merong issue. Ganun nila atakihin si President Bongbong Marcos. Yung dating sekretary naman ng PCO, umiiwas din, hindi din nagsasalita. So parang wala. Diba? Parang useless. Parang ganon. Useless yung pasahod sa'yo kasi dapat sana na undersecretary ka. Supposedly, ikaw yung tagasagot ng mga issue. Kasi yung nangyayari, parang si PBBM din, yung sumasagot sa mga issue na ibinabato ng mga fake news na vlogger. Ngayon, galit na galit, mga minamahal, itong mga DDS, kasi hindi na nila masiraan si PBBM dahil busy na sila. Nakasira kay Atty. Claire. Yun yung totoo dyan, mga minamahal. Busy na sila, kakasira kay Atty. Claire Castro. Kaya wala na silang panahon na masiraan si PBBM. Kasi nga, kay Atty. Claire, di ba, naggagather na ito ng napakadaming oras. Di ba? Kung noon, sige, birada kay President Bongbong Marcos. Ngayon, pag tinitira nila si PBBM, taga-sargo itong si Atty. Claire Castro, at syempre, kaakibat din nun, may banat multitasking Imagine nyo si Atty. Claire, tagalahad ng mga proyekto ng Pangulo, tagapagtanggol ni PBBM, at the same time, tagabanat sa mga Duterte. Kaya galit na galit sila, mga minamahal, kasi 3-in-1, multitasking itong si Atty. Claire Castro. Sa sobrang multitasking niya, yung mga DDS na mga nagpapakalat ng videos, nasa sapawan, hindi sila nakakabuelo. Diba? Kaya good job din na in-appoint, diba, ni President Bongbong Marcos itong si Atty. Claire Castro. Alright, panoodin natin nung sinabi ni Malutik-Tik, panoodin natin. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno, Communications Office, PCO. Undersecretary ka, binabayaran ka ng taong bayan, hindi para maging butangera, para mag-explain ng programa ng Pangulo. Yun na nga yung ginagawa Nag-e-explain siya ng programa ng gobyerno, at the same time, pinapagtanggol si PBBM, and at the same time, binabanatan si Digong. Multitasking, kaya nga galit na galit sila. Tingnan ninyo, binabayaran ka ng taong bayan, hindi para maging butangera. Yan yung sabi niya, ni Malutik-Tik. Galit na galit kayo kasi nga, di ba? Kay Atty. Claire, pag nagsasalita, nami-mainstream. Di ba, nami-mainstream media. Kayo, kahit manira kayo kay PBBM, ang kailangan kasi nila noon, mga minamahal, pa-viral. So, sabay-sabay silang magsasalita, kaya nagba-viral. Ang problema, kay Atty. Claire, kahit mag-isa lang yan, mainstream media, nakukup up agad ng mainstream, kaya hirap na hirap silang atakihin si PBBM dahil dito pa nga lang kay Atty. Claire Castro, mga minamahal, nagtitake na ito ng napakaraming oras. Diba? So, hindi na nila masiraan si President Bongbong Marcos kasi yung atensyon nila nandito na kay Yusek. Iyak sila malala, mga minamahal. Anyway, continue tayo.
ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung paggaganyan niya. Talagang dinesign nila to be such. So, Kaya nga in-appoint eh. Kaya nga siya ginawang PCO, undersecretary. Kasi yung dating undersecretary, umiiwas din sa issue. Ngayon, si Atty. Claire, talaga nga namang hindi magsisisi ang taong bayan na binabayaran itong si Yusek dahil multitasking. 'Di ba? Supposedly, dapat nga, trabaho niya lang, mga minamahal, yung mga proyekto ni President Bongbong Marcos, ilahad. 'Di ba? Kaso, pinapagtanggol din si PBBM. Ano yung isa? Binabanatan din si Digong. Di ba? Pero yung banat niya, with facts. Hindi katulad din yun na bumabanat, yung banat lang talaga. Iyak talaga sila malala dito kay Atty. Claire. Talaga nga namang nasargo sila, no? Alright. Ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong nagagalit kayo. Ang tao naman natutuwa kasi nalalaman yung totoo. 'Di ba? Nagagalit kayo kasi nga nasasapawan na kayo. Yun yung totoo dyan. Nasasapawan kayo dahil di nyo na nga matira si BBBM ng rekta. Hindi na kayo makapagduran-duran issue. Kasi nga, yung attention ninyo, uubusin ni Atty. Claire Castro, ni Yusek. Nagagalit kayo kasi di nyo na matira si BBBM at itong si FL. Kasi nga, dyan pa lang kay Yusek. Nagtitake na ng napakadaming oras. So, wala na kayong oras para sirain si President Bongbong Marcos. Dahil kay Atty. Claire pa nga lang, ubos na yung oras ninyo. Yun. Gigi Motok, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Binabalik niya. So, rine-reverse niya. Dyan kayo lugi. Dyan magaling si Atty. Claire. Imagine nyo Naalala nyo yung tinira ni Baste ang administrasyon. Ang sabi ni Baste, parang maluwag. Sa krimen. Itong administrasyon ni PBBM. Alam nyo na ibig sabihin ng maluwag sa krimen. Alam nyo na ibig sabihin na open. 'Di ba? Parang napapabayaan na. Parang na. Ngayon, si Atty. Claire nagsalita din. Sabi niya, mas maluwag pa sa ama mo. Ngayon may datos. 'Di ba? So, sinasargo sila. Yung pakalat nila noon, mga minamahal na darkest daw. Yung nangyari sa people power, darkest daw. Ngayon, nagsalita din si Atty. Claire. Mas dark pa nga yung AJK. Di ba? Kaya nga galit na galit sila kasi kada tira nila may sagot. Itong si Atty. Claire Castro. Yung sinabi naman na na pinipilayan daw itong si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028. Sinagot din ni Atty. Claire Castro. Ano yung sabi ni Atty. Claire? 'Di ba? Paano hindi siya pinipilayan? Kailangan lang namin ng kasagutan. 'Di ba? Talaga nga namang grabe yung banat ni Atty. Claire, no? Na kailangan lang namin ng kasagutan. Ba't din niya na nasagutan yung mga issue sa kanya? 'Di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga minamahal, sobrang sakit sa feelings ng mga DDS na ma-appoint itong si Undersecretary PCO Claire Castro ng Malacanang kasi sa kanya nagko-cost na ng napakaraming time. Kumbaga, yung issue nila kay PBBM, dito na nakatuon kay Claire. 'Di ba? Kaya si Claire, inaatake nila.
Atakehin nila na personal, mga ad hominem, mga mura. Hanggang dyan lang yung kaya nila. Kasi wala na nga talaga mga minamahal na ungasan sila. Kaya naiinis, nagagalit sila ngayon. Diba? Continue. The role is to destroy the Duterte name. That is her role. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inauguran, ito ang plano niya. Walang ganon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin. Okay, may pag-aamin pa si Malutiki yan, no? Mga minamahal, no? Talaga ang lakas naman ni Atty. Claire Castro. Kasi naungasan sila. Bakit? Ano ba yung rule din nila? O ibalik natin nga, kagaya na ano, ng reverse niya, no, ni Atty. Claire. Pag bumabanat, may banat din sa kabila. O ngayon, hindi ka binabayaran para maging butangera. Yung role mo dyan para sirain ang mga Duterte. Bakit? Ano din yung role ninyo? Para sirain si PBBM din naman, di ba? Pares lang yun. Medyo naungasan lang kayo kasi kay Atty. Claire na may mainstream. Kayo hindi. Di ba? Kailangan ninyong magpa-viral. O kay Atty. Claire Castro, lahat ng mainstream media binabalita yung sinasabi niya. See? Diba? Iyak malala ng mga DBS na to, no? Naungasan. Masakit yun. Alright. So, yun po, mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget ever to click the subscribe and hit the notification bell. Always hit the notification bell for more updates. Yun lang. Ingat, mga kababayan.